Magandang araw po sa ating lahat. Ang paaralang Andres Bonifacio ay nagagalak na makapaghandog sa ating lahat ng isang gawain kung saan magkakaroon ng kawilihan at interes ang ating mga anak sa larangan ng pagbabasa. Simulan po natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin na susundan po ng isang makabayang awit. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo tuwing na ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang
Likas ng perlas ng silangan, nagniningning sa buong kapuluan. Taglay ko ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Ako ay may isang munting pangarap sa ating dakilang lupain, at sa sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating ang iba't ibang galaw, iisang patutunguhan. Dito, isang araw, isang kapuluan. Sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe ng masipag at butihing punong guro ng Paaralang Andres Bonifacio, Dr. Helen B. Bautista. Isang mabiyaya at ligtas na araw po sa lahat ng mga magulang, mag-aral at guro na nagbigay ng oras para sa isang makabuluhang gawaing inihanda ng Paaralang Andres Bonifacio ngayong araw na ito. Ito ay bilang tugon sa paghahanda ng ating mga mag-aaral at kanilang magulang sa kakaibang pagbubukas ng klase ngayong darating na Oktubre. Sulong edukalidad, sama-samang pagkilos tungo sa pagpapatuloy ng edukasyong angkop at ligtas para sa lahat. Hindi lingid sa kalaman nating lahat na ang unang pagkatuto ng mga bata ay nag-uumpisa sa tahanan. Ang pagsasalita, pagkilala, pagbilang, gayon din ang pagbabasa at pagsulat. Upang maging maayos, wasto at madali ang pagkatuto ng inyong mga anak, mainam na maipaalam at mabigyang kakayahan kayo, mga mahal naming magulang, kung paano at ano ang epektibong paraan ng pagtuturo ng pagbasa sa mga bata lalo na sa kinder at unang baitang. Isa sa pinakamatandang suliranin po ng mga paaralan, lalo na sa elementarya, ang problema sa pagbabasa ng mga bata. Sa kabila ng di matatawarang effort ng mga guro. Face-to-face po noon ang sistema natin, pero marami pa rin ang mahina sa pagbabasa or di talaga makabasa pagkatapos ng panuroang taon. Nakakalungkot mang ibahagi at paalam sa inyo mga magulang na
May 20 mag-aaral ang ating paaralan na naitalang non-reader or di makabasa sa Filipino noong nakaraang taon. 12 po sa ikatlong baitang, mayroong 5 sa baitang 4 at 3 sa baitang 5. Ito po ay batay sa resulta ng PhilIRI or Philippine Informal Reading Inventory noong nakaraang taon. So, paano po kaya ngayong walang face-to-face sa paaralan at limitado naman ang online class? Kaya nga po heto, inahandog ng paaralan ang School-Based Brigada Eskwela Webinar on Empowering Parents to Teach Reading to Beginning and Struggling Readers. Ilang piling guro po ang magtuturo sa inyo at magbibigay ng tips kung paano magiging mas madali, mas epektibo at kasiyasiya ang pagtuturo ng pagbasa sa inyong mga anak habang sila ay nasa bahay. Tulad po ng kasabihang, it takes a village to educate a child. Sama-sama po tayo mga magulang, guro at paaralan sa ikapapanuto at kaunlad ng ating mga mag-aral upang maging mabuti at produktibong mamayan sila sa kinabukasan. Inaasahan po namin ang inyong 100% support and participation sa gawain ito ng paaralan. Tandaan po natin muli na nasa pagbasa ang pag-asa. Magandang buhay po sa ating lahat. Maraming salamat po, Dr. Helen B. Bautista, sa inyong makabuluhang mensahe. Ngayon po, atin na pong simulan ang pinakatampok na gawain sa araw na ito. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang magbibigay kaalaman tungkol sa pagpapabasa sa ating mga anak. Ang masipag at magaling na dalubguro sa unang baitang. Narito po si Ginang Myla B. de la Cruz. Magandang buhay po. Layunin po nito na matutunan ang epektibong estratehiya na makatuturo ang marungko approach o pagtuturo sa pagbabasa. Ang mga tunog ng isang wika ay may pasalitang simbolo na maaaring maging titik o simbolong pasulat. Maaaring maging pasalitang simbolo ang mga simbolong pasulat kung ating babasahin ang mga ito. Ibig sabihin lamang na ang isang tunog ay kumakatawan sa isang titik at ang isang titik ay may sariling tunog. Lagi po nating tatandaan na ang bawat titik sa ating alpabeto ay may sariling tunog. At ang mga tunog na ito ang dapat na unang-unang malaman ng ating mga anak kasabay ng mga titik. Kaya, dapat ang nagtuturo ng pagbabasa sa ating anak ay bihasa rin at alam ang tunog ng bawat titik. Ang marungko approach ay may gumagamit ng 28 titik ng makabagong alpabetong Pilipino na itinuturo sa ganitong pagkakasunod-sunod. Sa marungko approach po, nauuna ang letrang M sa pagtuturo. Kasunod ang letrang S, A, I, O, B, E, U, T, K. Letrang L, Y, letrang N, G, letrang NG, P, R, D, H, W, at ang tinatawag nating mga banyagang titik o letra, C, letrang F, J, Q, V, X, N, at Z. Ang bawat letra pong ito, lagi po nating tatandaan, ay may kanya-kanya o may sariling mga tunog. Sa pagbabasa po gamit ang marungko approach ay may sinusunod ding mga antas. Ang unang antas ng pagbabasa, pagpapakilala muna ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan.
Halimbawa, mangga, mais, martilyo, manika. Susunod po ang pagpapakilala sa tunog. Hmm, 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 hmm. Lagi po nating titingnan, lagi po nating bibigkasin ng tama katulad ng tunog na Pakikita din po natin ang pagporma nito sa ating mga bibig. Susunod ang pagpapakita ng hugis ng tunog. Ito ang hugis ng tunog na Pagpapakilala ng titig. Halimbawa, ito ang malaking letrang M. Ito naman ang maliit na letrang M. Pabakat po natin, malaking letrang M, maliit na letrang M. Malaking letrang M, maliit na letrang M. Pagpapasulat ng hugis ng titik sa hangin, sa sahig, sa palad, at iba pa. Para lang pong naglalaro ang ating mga anak, pero papansinin po natin ang pagbakat nila. Sa hangin, gamit ang daliri, sa sahig, sa palad, at iba pa. Pagpapasulat ng hugis ng titik sa papel. Pagsanay na po sila sa pagbakat sa hangin, sa sahig, sa mesa o sa palad, pasulatin na po natin sila sa papel. Ikalawang antas ng pagbabasa. Pagsasama-sama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita. Kung naituro na po natin ang tunog na s, at a, makabubuo na tayo ngayon ng mga salita. Halimbawa, ama, aasa, mama, masa, asa, masama, sama. Ikatlong antas ng pagbabasa. Pagpapakilala ng mga kitang na salita. Ito po ang mga salitang madalas nating gamitin hindi lamang po ng ating mga anak sa araw-araw nating pakikipag-usap. Halimbawa, ang, mga, si, ay, ng, kay, may, at. Ikaapat na antas ng pagbabasa. Nabasa na po nila ang mga gamit na nating salita o yung kitang na salita. Makabubuo na at makababasa naman ng parirala. Halimbawa, ang ama ay masama. Sa mama, kay ama. Si ama, ama at mama. Pagbuo at pagbasa ng pangungusap. Madadagdagan na po ang mababasa at mabubuo ng ating mga anak. Halimbawa, sasama ang mga mama. Aasa ang mama sa ama. Ang mama ay sasama sa ama. Sama-sama ang mga mama at ama. Pagsagot sa tanong na sino, ano, saan, nasaan, at kanino. Gagamitan mo po muna natin ng mga simpleng tanong para sa ating anak. Para po matuwa po sila at kayang-kaya nilang sagutin ang mga tanong natin. Pagbuo at pagbasa ng maikling kwento. Halimbawa, si ama. Si ama ay aasa. Ang mga mama ay sasama. Sa ama. Sama-sama ang mga mama at ang ama. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa maikling kwento. So, pwede na po natin silang tanungin tungkol sa binasang kwento, hindi lang ni nanay, binasa rin ng mga bata at malalaman natin kung naunawaan nila ang kwento sa pamamagitan ng mga tanong natin tungkol sa maikling kwento. Ito pa ang mga halimbawang gawain sa pagbuo at pagbasa ng mga salita. Kung naituro na po natin ang tunog ng s, a, i, o, b, makabubuo na ng salita. Halimbawa, baso, iba, aba, basa, saba, isa, abo, baba, bomba,
mabisa, maasim, sabi. So, nadagdagan na po ang mga salita nilang nababasa. Madadagdagan din po ang mga parirala nating mabubuo kasama ang ating mga anak. Halimbawa, ang mga baso, basa ang abo, bomba sa ibaba, basos at saba. Gumamit na po ulit tayo dito ng mga salitang gamitin o kitang na salita. Makabubuo na rin ng pangungusap. Halimbawa, ang mga baso ay basa. Babasa si Sam. Ang baba ni Sisa ay basa. Masiba ang mga aso. Ang saba ay maasim. Pahapyawan na rin po natin ang pagtuturo ng pagsulat ng pangungusap. Babanggitin na rin po natin sa ating mga anak na ang pagsulat ng isang pangungusap ay laging nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas katulad ng tuldok. Ituturo na rin po natin at sasambitin sa ating mga anak na ang pagsulat ng pangalan ay laging nagsisimula sa malaking titik. Pagbuo ng maikling kwento. Si Sam at Sisa. Si Sam ay babasa. Aasa si Sisa kay Sam. Sasama si Sam kay Sisa. Babasa si Sam at Sisa. Bigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga anak na makabasang mag-isa ng kwentong nabuo natin. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa kwento. Halimbawa, sino ang babasa? Kayang-kaya na po nilang sagutin yan. Ano ang gagawin ni Sam? Kanino aasa si Sam? Kanino sasama si Sam? Sino-sino ang babasa? O di po ba mga simple pa lang ang ating mga tanong. Nakapagturo na tayo, nadagdagan na ang ating mga titik na naituro kasama ang tunog, katulad ng letrang M, S, A, I, O, B, E, U, K, L, Y, N. Ito po ay base sa pagkakasunod-sunod ng pagtuturo ng tunog gamit ang marungko approach. Makabubuo na ng salita, halimbawa, yaya, noo, bata, tabo, lobo, ibon, mais, bato, luya, bote, kubo, sino, nanay, mata, kamatis. Tandaan po natin, bibigyan po natin lagi ng pagkakataon ang ating mga anak na makapagbigay ng salita. Para po masabi naman natin sa ating anak, ay ang galing-galing mo naman, nakababasa ka na. Masasabi mo rin po na, ay salamat, napabasa ko ang anak ko. Makapagbuo ng parirala. Yaya at nanay, mata ng ibon, kamatis sa mesa, sa ilalim ng kama. Mga tanong tungkol naman sa pangungusap. Tingnan natin ang ating mga pangungusap. Halimbawa, may bola si Milo. Sino ang may bola? Kanino ang bola? Takot ako sa leon. Sino ang takot sa leon? Saan ako takot? Nasa kusina si Bea. Sino ang nasa kusina? Nasaan si Bea? Nasa kama ang itim na pusa. Ano ang nasa kama? Ano ang kulay ng pusa? Nasaan ang pusa? Bumili ng mais ang yaya. Sino ang bumili ng mais? Ano ang binili ng yaya? Ano ang ginawa ng yaya? Pansinin po natin ang ating mga pangungusap. Sa bawat pangungusap, hindi lamang po isa na lang ang tanong. Nadadagdagan po ang ating mga tanong upang madagdagan din at lumawak ang pangunawa ng ating mga anak tungkol sa kanilang binabasa. Gamit pa rin ang mga tunog na napag-aralan, makabubuo na ng kwento. Halimbawa, ang lobo. May lobo sa loob ng kotse. Kay Leia ang asul na lobo. Binili ito ng tatay niya.
Masaya si Leia sa lobo niya. O nadagdagan na po, katulad ng salitang kotse ay kaya na palang basahin ng ating anak gamit ang marungko approach. Mga tanong tungkol sa kwento. Halimbawa, kanino ang lobo? Nasaan ang lobo? Anong kulay ang lobo? Sino ang bumili ng lobo? Masaya ba si Leia? May tanong na, bakit? Mas lumawak ang pangunawa ng ating mga anak. Kapag po naituro na natin ang lahat ng tunog sa bawat letra, tandaan po natin ulit, ang bawat letra ay may sariling tunog at ipapakita po natin at ipadidinig ang tamang tunog sa ating mga anak. Halina at bumasa gamit ang marungko approach. Aralin 1. Letrang M, tunog Tingnan niyo po ang bibig. Mangga. Ang unang tunog ay Mais. Ang unang tunog ay Martilyo. Ang unang tunog ay Sabayan mo nga ako. Basahin nga ulit natin. Ito ang malaking letrang M. Bakatin mo nga ng daliri. Ito naman ang maliit na letrang M. Bakatin mo nga ulit ng daliri mo. Isulat naman natin ngayon sa hangin. Malaking letrang M, maliit na letrang M. Isulat naman natin sa ibabaw ng ating mesa. Sige nga, malaking letrang M, maliit na letrang M. Isulat naman natin sa palad. Malaking letrang M, maliit na letrang M. Aralin 2. Letrang S, tunog S. Sapatos. Ang unang tunog ay S. Silya. Ang unang tunog ay S. Saging. Ang unang tunog ay S. Sabayan mo nga ako. Ikaw nga. Basahin nga ulit natin ang tunog. Magaling. Ito ang malaking letrang S. Bakatin mo nga. Ito naman ang maliit na letrang S. Bakatin mo nga ulit. Isulat naman natin ngayon sa ibabaw ng ating mesa. Malaking letrang S, maliit na letrang S. Isulat natin sa hangin. Malaking letrang S, maliit na letrang S. Sa ating palad. Malaking letrang S, maliit na letrang S. Letrang S, tunog S. Aralin 3. Letrang A, tunog A. Atis, ang unang tunog ay A. Aso, ang unang tunog ay A. Abokado, ang unang tunog ay A. A. Sabayan mo nga ako. A. Isa pa nga. A. Tandaan mabuti, nakanganga yung bibig. Pag sinabi ang tunog na A. Basahin nga ulit natin. A. Magaling. Ito ang malaking letrang A. Bakatin mo nga ng daliri. Ito naman ang maliit na letrang A. Isulat nga natin sa hangin. Malaking letrang A, maliit na letrang A. Sa ating palad, malaking letrang A, maliit na letrang A. Sa ibabaw ng ating mesa, malaking letrang A, maliit na letrang A. Okay, kaya na natin ngayong isulat sa ating papel. Sige nga, tingnan natin kung kaya na nating isulat sa papel. Ma. Basahin nga. Ma. Sabayan mo nga ako. Ma. Basahin mo nga ulit. Ma.
sa, sa, sa. Sabayan mo nga ako. Sa, sa. Basahin mo nga ulit. Sa, sa. A, ma, am. A, sa, as. Asa, ama, sasama. Basahin nga natin. Mas, aasa, masama. Mama, masa, sama-sama. Masama, sa. Sasama, sa. Sa ama. Sama sa sama. Sa mama. Sama-sama sa. Aralin 4. Ang. Basahin mo nga. Ang. Ulitin nga natin. Ang. Basahin nga natin. Ang. Buuin natin ngayon ang parirala. Ang ama. Ang mama. Ang masa. Basahin nga natin. Masama ang. Ang sasama. Sama-sama ang. Buo tayo ngayon at basahin natin ang pangungusap. Sasama sa ama. Sasama ang mama. Sasama ang ama sa mama. Pagbuo ng maikling kwento. Ang ama. Sasama ang ama. Sasama ang mama. Sa masa, sasama ang ama. Sa masa, sasama ang mama. Pagsagot sa mga tanong. Sagutin nga natin, sino ang sasama? Saan sasama ang ama? Sino pa ang sasama? Saan sila sasama? Paalam, hanggang sa muli. Maraming salamat po, Ginang Myla B. de la Cruz, sa iyong napakagandang ibinahaging kaalaman tungkol sa pagpapabasa gamit ang marungko approach. Ngayon naman po, ating pakinggan ang mga Ano ang sakit na kinakalaban ng buong mundo? Ang coronavirus COVID-19. Ang sakit na coronavirus COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na kinakalaban ng buong mundo. Maaari kang mahawaan nito mula sa pagdikit sa taong mayroon nito. Maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay, tamang distansya sa mga taong nakakasama, pagsunod sa mga utos na ipinatutupad ng pamahalaan at disiplina. Ako po si Francis J. Torres, ang mag-aaral ni Ginang Myla B. de la Cruz sa unang baitang. Aking pong babasahin ay maikling kwento mula sa marungkong approach. Ang magkakasama. Si Maning ay anak ng isang mayaman. Kasama niya lagi si Ninong. May malaking aso si Maning. Laging kasama niya ang kanyang aso. Maamo-maamo ang aso. Makain ng kanin at ulam ang kanyang aso. Nais ni Ninong na isang aso, kailangan niya ng kasama, kaya nag-aral si Maning ng isa
pusa ni Tita. May napakarikit na pusa si Tita. Puting-puti ito at kay linis-linis pa. Pink ang tawag sa kanya. Nanganak si Pink kagabi. 7 ang mga kuko niya. 4 ang babae at 3 ang lalaki. Puti at itim ang kulay nila. Matataba sila. Alagang-alaga ni Tita si Pink at ang 7 kuting at pinapakain pa sila ng haning at tinapay. Pinapainom pa sila ng malinis na tubig at gatas. Natutuwa siya kung umaakyat sila sa puno ng papaya. Si Tita ay tunay na malapit sa puting pusa niya. Ako po si Irie Gray R. Reyes, ang mag-aaral ni Ginang Myla B. de la Cruz sa unang baitang. Magandang araw po. Ang akin pong babasahin ay maikling kwento mula sa Marungko Approach. Nasaan si Nina? Nasaan si Nina? Nasaan ang mga ulan? Ang 6 na ulan. Kanina ay kay linis-linis. Nasanay na kasi si Nina, sinasakyan ng mga malilinis na ulan namin. Naku, may inis na ang nanay. Ayan na si Nina. Nanay, ito ang kadalasang ginagawa ni Nina, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kung kaya, lagi siyang nasasabihan ng nanay, Nina, maghugas ka nga ng kamay. Si Nina ay di naman lumalabas ng tahanan. Lagi ninyang pagkakatandaan ang virus ay nandyan lang sa ating kapaligiran, maging sa loob ng tahanan. Atin itong iwasan ang madalas na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang sakit ay maiwasan. Opo, nanay, tugon nila Nina. Ako po si Shania Nicole M. Gatdula, mag-aaral ni Ginang Myla B. de la Cruz. Magandang araw po. Akin pong babasahin ay maikling kwento na sa Marungko Approach. Sa liwanag ng tala, ang mga tala sa langit ay maliliwanag at malidikit. Wala man ang buwan, maliliwanag na rin kung may mga tala. Naiwili si Tito sa mga tala. Tuwing lumalabas siya kasama sina Totoy, Tito, Boyet at Temyo. Tinititigan nila ang mga tala. Kung minsan naglalaro rin sila. Marami silang laruan. May mga tambol, may mga turotot at may gitara rin. Masaya at maingay silang naglalaro sa liwanag ng tala. Ako po si Arna Siquel Anderion, mag-aaral ni Ginang Myla B. de la Cruz sa unang baitang. Bago po magtapos ang gawaing ito, tayo po muna ay manalangin. Nawa'y maging gabay, saan man magtungo.
Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras sa amin ngayong araw na ito. Nawa ay makasama namin kayo sa paggabay sa ating mga anak sa kanilang pag-aaral, lalo na sa pagbabasa. Ito po si Ginang Shairil G. Tumalip, naging tagapagdaloy ng programang ito. Muli, maraming salamat po.